weapon from the enemy, Lord God, na ever prosper, wala siya makawat sa iyahang tanong niya sa inyo, Lord God, na Lord, ikaw magatipid sa matagpulong na nigawa sa iyong baba, Lord God. Salamat, Lord God, na sa iyang grace, sa Kristohanon, Lord God, ikaw magatipid ngayon sa kinabuhi, Lord. Na wala diyang buhat sa kaway, Lord God, ang mulungtad sa kinabuhi sa kama, Lord God, sa iyang pagskwela, sa kinabuhi ng family, Lord God, ikaw mag-provide kanila, O God, ikaw magabukita pag yun, mga bulong ang mga putang, Lord God, na wala pang masayran sa tao, Lord God. Salamat, Lord, na ikaw din magagamit pa sa iya, Lord God, sa imuhang kahinayaan, O Diyos. Salamat, Lord, sa pagtudlo sa iya, O God. Salamat kay Lord, sa kanang wisdom, knowledge, understanding, Lord God, na magamit sa kalibutan at labaw na diha sa spirituhan ng bahay, Lord God. Salamat, O Diyos, na ikaw din magatipig sa tanan, Lord God, isang paman, Lord God, sa worship team. Ikaw din ang mag-glorify kang kapuntaha, O God. Salamat, O God, sa iyong pagkamaayo, dalayon ka, sa walay katapusan. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah. Mayong buntag. Isa may malimayong dahil sa Panginoon. Indot kayo diya ka ng mudahit sa Ginoo. Labi na nabitaw ng kanang bigong simana, grabe yung mga pagsulay. Dahil naman na sa Ginoo, si bitaw, nagkaubo-ubo, pumangana. Ipasagdan ang tanang butang, basta makadahil yan sa Ginoo. Nga na atong timuhawan ka doon sa pagkinabuhi. Nagkanad yung isang sa'yo mahintabo, isang sa'yo patang-atang. Ato yung ialaw, madahin ko na ito ang Ginoo. Hallelujah. Sa walong Jericho, nagdahil yan. Tanan na bukan. Ikson, kumudahin ka sa Ginoo. Surdiyan mo na. Kung sa mga niluhan, nagala, tagaan din ang solusyon sa Ginoo. Dinig karon pero nagalihok ang Ginoo kaliwala. Awalan ka masahin. Hallelujah. Mga ato sa timuhaon sa matag-adlaw sa Ginoo. Ay, pre. Yes, O God. We praise your name, Jesus. Sa kaganda, gusto ko kauban tayo. Yes, Lord. Sa katalaka, sa tagang ating ko, gusto ko makauban tayo. Ikaw na tunay titimuhan. Hindi na tumutan, ikaw na ang langit na ginhawa. Ikaw ang among puso, ikaw ang among luma, ikaw ang tanan. Ikaw ang ikaw ang tunay titimuhan. Di na tumutan, ikaw ang hangin na ginhawa. Ikaw ang among puso, ikaw ang among luma, ikaw ang tanan. Ikaw man tunay titimuhan. Di na tumutan, ikaw man ang hangin na ginhawa. Ikaw ang among puso, ikaw ang
God, ikaw ang Diyos. Pagkila ang Diyos. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. We praise your name. Hallelujah. Hallelujah.
Thank you, Lord. Hallelujah. Yes. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Open your eyes, Lord. We want to see. Open our hearts, Lord. We want to know. Open our ears, Lord. We want to hear. Jesus, we need you. Jesus, we need you. Jesus.
Thank you, Lord God. Thank you, Lord. There is none like you. Yes, Lord. Thank you, Lord. You are so faithful, God. Without generation, falling down in worship, to sing the song of ages to the Lamb. I've walked around before us, and all who will believe, to sing a song of ages to the Lamb. Is the highest, your name is the greatest.
you for your presence. Oh, magnify you there. You are Thank you for your presence, O Lord. That your people is here. Salamat sa iyo. Lord, hindi patukan ito. Kami tayo binunod, kamutan, hindi mo sa mga. Lord, na kami pasalamat sa Diyos. Lord, salamat sa mga Diyos. Ang mga panahon, Lord, na mabati na mo wala na. Pinagkapagunan ka sa pagkala. Sa inyo, Lord, sa pag-asing ninyo, sa puso. Ang hindi pasalamatan ng Diyos sa ulang pag-ibig. Nawag ng ibig. But your word says, you are highly Lord, namin na naangkat na rin yung nasama ng Diyos. Kung di wala kinahiligo, kung wala na dito. We are always in a forever. Salamat Diyos sa mga pagkakulog. As we continue, Lord. Salamat sa mga presensya, Lord, kapag sa katalisan. Lord, mahatag na mga pag-esto na Diyos. Salamat Diyos. Love you, Lord. Love you, Jesus. Lord, you can kumaya yung mga. You will always be glorified, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God, mayroong buntag sa tanan. Kinsay na busog sa presensya sa Ginoo, ingon og amen. Kinsa ang nituo nga kauban nato ang atong buhi nga Dios karon. Amen. Ang tanan mo ingon og amen. Kinsa ang nituo nga ang Ginoo naa siya karon, he is able to do His promises sa matag usa. Amen? Kay matag pa sa Romans 4:21, God is able to do what He promised. So mga igsoon, kung unsa man ang gihugdan nato nga promise sa Ginoo sa atong kinabuhi, kung unsa man na siya nga verse nga imong gihugdan karon, wala gyud na siya nga mahitabo, tuuhi gyud na siya nga mahitabo sa imong kinabuhi. Kaya ang Ginoo dili makakot. He is faithful. Even ang tao dili faithful kanunay. Ang Ginoo maski pag sa atong kakulanon, faithful gyud siya sa matag oras sa atong kinabuhi. Amen ba? Amen. So in behalf sa the Jesus is Lord Ministries International Santa Cruz, kauban nato si Pastor Patrick,
abi-abihon ang atong isig kamag totoo, aging pagpasalamat, ug aging pagdawat nato sa atong buhay nga Diyos. Yes. Bra. Yeah. Ay, Kevin! Baka po na kayo mong ba? Dili mo ba? Ano mo? Ha? Di ba pinturan mo light? Pila? Tipid kayo eh. Pre, Amen. Praise God. Akong inside ng birthday karon nga bulan. Palihog sa pagpataas sa kamot. Matong August, palihog sa pag-adto sa atubangan para madeklarahan ng panalangin. Ay lang mo kaulam kay Ogos, ogos. dili ko na adto basta dili ko invite. Sige na palihog ko sa birthday sa September na. August, palihog ko kasi September. sa atubangan para madeklarahan ng panalangin. Maulan ni tanan. Kung naman ang August, palihog ko sa mga katong ipatawag na to ganina nga bago nga bisita para maapilan ko sa mga pag-ampo. Palihog ko ani sa tubangan. Katong ipatawag na to ganina mga bisita, palihog ko sa pag-ani sa tubangan para madeklarahan mo ang panalangin. Ang ginahanap si Pastor Patrick para sa madeklarahan panalangin. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Si Brother Gab. Amen. Model po ang mga birthday celebrate karong month of August. Amen. Hallelujah. So, ang tanan nga nidoon sa Diyos, magpapasasal nga hantod nga nagtigulang daw siya, huwag yun siya magkabati, huwag yun siya magkakita ng kasagdan siya sa Pinoy. Tanan yun Pilipinas. Kapag yan nga matagisa sa pag pindot, ang tatong ilihans. Hallelujah.
Lord, daghang salamat o Diyos karong agong-agong. Salamat Lord God sa mga kaubanan, mga iso o Diyos na atong natawhan nila ang Diyos karong month of August. Lord, ako mga pag-ampo Lord God, ikaw mga pagkayod sa paggamit kanila. Lord, maligpong yun o Diyos ang ilang pagtugyan kanimo. Isang ka Lord God, pagsungay ilang magian. Lord, ikaw o Diyos, magaligpong kanila kung maglagad din sila diya kanimo kangkot sa mga paggamit. Bless o Diyos na kinabuhi, na mailhan pag yun ka o Diyos, pinaagi silang kinabuhi. Salamat Lord God sa kinabuhi nga mapadayon ng yun ng mga lagad diya kanimo. Salamat Lord God nga ang imuhang saat o Diyos sa ilang kinabuhi Lord God, ilagin ma-enjoy o Diyos. Sa napas lagi sa iyo. Bless o Diyos, sa pagkakot nila panimalay, ilang trabaho, negosyo Lord God, isa pa Lord God, ang ilang pagpangalagad diya kanimo. Salamat Lord God, ikaw kanunay ikaw ang kanila. Kanan ang mga pasalamatan in the name of Jesus. Amen. Mga pasal na happy birthday! Thank you Lord! Ano manindo para sa scripture reading? Kita nabasa diha sa Juan 15, 6 hanggang sa 10 nga nagingon, ang dili magpabilin kanako sama sa usa ka sanga nga ibalibag ug malaya. Pamuniton kini og dauban. Kung magpabilin kamo kanako ang ako mga pulong magpabilin kaninyo. Makapangayo kamo bisan unsa ug manawat ninyo kini. Sa inyong pagpamungag daghan kapasilunggan ang akong amahan. Ug sa ingon niini kamo nahimong akong mga tinunan. Nahigugma ako kaninyo ingon nga ang amahan nahigugma kanako. Pabilin kamo sa akong gugma. Kung tumalo ninyo ang akong mga sugo, magpabilin kamo sa akong gugma ingon nga ako nagtuman sa mga sugo sa akong amahan ug nagpabilin sa iyang gugma. Amen. Ang Ginoo magapadalangin sa iyang pulong palihog kami ko lang tanan. Thank you, Lord. Hallelujah. Praise God. May buntag sa tanan. Amen. Smiling mo nga katapat. Wala ka kabalo ba kung ilang-isip pero napupunta ilang-isip ko. Pero, ang madinaugol, ang backpack sa lahat. E maski kung anak, madinaugol niya. Amen. Na-enjoy kayo po tanaw sa ilahan ni sis Mama. Kay ibawalan man sila mula bangyan sa may korodon. Nakaanak siya ko na mao ni siya radical now. Isgutan yun nato. Actually, series 2 na siya, Stay Connected to Jesus. Ato alang ipadayon ng John 15:1-5, then karon 6-10. Diha di mo makita ka. Na pag ang tao mahigugma sa Ginoo, dili gyud mapugnan. Pwede ra gud nimo na dili sabi mo simba kay YouTube makaagi. Pero naay laking way na pwede makasimba. Mo tong masakay sa bangka para makasimba. And that is radical now. O kabalo mo na di kayo ang Ginoo. Kay hilig ko yung tamang rason sa Ginoo niya. Always naging nato pasakton si Ginoo. Diba? Amen. So yun yung makatapat, kumusta? So, kumusta ang trabaho? Kumusta ang business? Amen? Mag-declare ka, Lord, ang ato wala kay business, Lord, hatagig business. Hatagig kapital. Amen. Declare ka, Lord, kumusta sis? Maging akit na sis, ay. Pagkat patingnaw, pagkat yung pagkapaitan. Mau gihapon.
Dapat meaning kita, I am so blessed. Deklarahan na to ba? Di nagpuyo man ta sa pagtuo. Amen? Mas kinakagay sa tupang na dili basta-basta, gipaburan gid ko sa Ginoo. Imuhang gusto palihokon si Lord sa inyong sitwasyon. Kaya kung minong ka pa, itlagi kayo sis, maugin ang tinabuhoy. Sis, kaayo. Wala, yun, ni Atras, imbis na padala na ang tagsolusyon ng Ginoo ni Atras, kay wak na mao ang sugi. Sis, kumusta? Ay, eto, paganda ng paganda. Maski walay panutlay, pero paganda ng paganda. Atong lipayon ang atong kaugalingon. Amen? Dili kayo natong dibdibon ang mga problema, mga pag-antos sinikalimutan. Kaya ingon pa niya sa June 14:1, mubo ang kinabuhi puno pagit sa kasamok na. Gusto ka matiguan dayon? Dapat ugnay nato sa itong mga pagsugit, sa ito ang pag-smile. Sa makausa ka, smiling ka dapat. Amen. Namupay ba itong kasing-kasing? Amen. Tukuhi igsoon that God is here. Ang presensya sa buhay na Diyos na ay kalipay. Kalipay na di makatag sa kalibutan. Amen. So let us pray. Hallelujah. Thank you, Lord, sa opportunity na kami nagkayusay nakita ka. Salamat, Lord, sa gasa sa kinabuhi. Salamat, Lord, na nasabtan ako that apart from you, we can do nothing, Lord. Lord, we need to stay connected to you, Lord Jesus. Salamat, Lord, sa iyong presensya na nagapanglihok, mighty sa matagusan na kasing-kasing, matagusan na kinabuhi, Lord God. Thank you, Holy Spirit. Give us spiritual understanding. Imuhan ng pulong, then be it, do it, kung unsang imuhang kabubuton sa mong kinabuhi. Salamat, Lord, sumala sa Job, Lord God. Ikaw ang usaman, ikaw po lang ang ayon. Salamat, Lord, na nagduhog himay na lamang kami mo. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Hallelujah. Tingnan mo katapad, gibago ka sa Ginoo para sa kabaguhan sa uwan. Amen. So kinahanglan sa tuang pagpamuhay, kay gibago mata to testify how good, how great God is sa itong kinabuhi. Giun sa kapagbago. Diba? Hindi basta-basta. Kagani ang nag-devotional, dili-dili ko basta-basta. Kung sa ano pa ba na ako ang na-describe, giguhit ganin ako si Pastor Pat, actually sa una pag-ito siya. Kaya ganing putong na tao, ginalalim, kuyukon. Kaya ano, madamay ka sa iyahang walang hinundan na pagkaputo. Kato yung giningon na nag-drive siya, na nakuhaan sa una-una ba? Ano mo, medyo nang nilitabot sa mukha ni Pastor Parkoy sa una na pabuhilog yun siyang draga na basta ako, gusto na nga ako i-open na sa kanya, wala na naman paligid. Siguro ko, nakala dyan yung Jesus name, sige nagkubanan ko. Grabe, kumubag-hubag ka. Pag-hubagan ko. Pero diha hindi mo makita ang gawin sa kanito. Sa sigagipag ko. Biglasyahan! Kaya kung nawantay man ato, what yun? Goodbye. Langoy sa linaw na kalayo. Pero diha hindi mo makita. Grabe yun. Kagamhanan ng buhay ng Diyos. Wala din yung secret. Diha kami. Amen? So, gibago ka sa Ginoo para sa kapagpunan sa upan. Be radical, be authentic, and be biblical. Sa itong pangalagan, sa tuang pangalagan, kinahanglan, naagip ang pagpamalandong ba na, Lord, grabe kayo kung napagkatao ba, unsa ang akong mabuhat para ikaw malipay sa kanila. Mabuhat ang mga example na lang dito ha. Di ba ang mga lalaki pag manguyag, maghatag chocolates, maghatag mga flowers, na
ang galahon, asa sila, hindi, naman ang inuman. Kalimutan ko, ang musual kaayo. Diba? How about si Lord? Nakauna-una, bata na. Lord, kasi walang buhaton mo para malipay ka. Kasi nakauna-una, anak. Kunang dear radical ba? Di itong ka na. Ako mo naman kayo na. Lami kayo pamalandungan ba yan? Na atong lipayon ang Ginoo tungod sa iyang gibuhat sa kong kinabuhi. Dili lang na nato buhaton sa tao na dong na ako'y gold. Dong na ako'y ingon ani. Dapat ko ang Ginoo, Lord. Buhaton na ako ang ingon ani para malipay ka kanang maakak gid ang Ginoo sa imo. Muna siyang di radical, di authentic. Wanta ba magpakatotoo ta ba na truly nahigop na ta sa Ginoo? Dili na to ikaulaw si Lord, dili na kumubot ayun kay basimin sila na okay ra pud kay sila. Ay okay ra pud kay siya. No. Then be biblical. Dapat establish yun sa pulos mo. So share the word of God. Maski sa isa ka semana na akay Bible study na isa o duha, that is radical. Imuhang gibuhat. Kisa may Bible study diri be? Amen. Na ako'y ginaatiman na kinabuhi. Ug sa imong pag-atiman ani na kinabuhi, dili ka ma-shake, dili ka ma-move. Kay pwedeng maabot ang time namingon ka na, Lord, undang na lang ko na yung Bible study, Lord. Di ba, i-remind ka ni Lord sa inyong giatiman na kinabuhi. Kung saan mo nila magpadayon na mismo ikaw, na leader, i-atras na ka. Di ba? Diha ka ma-shape sa tinuod lang. Diha ang paspas na kausagan nimo pag naakay atiman na kinabuhi. Tinuod, kaya kung wala pa ko'y Bible study sa una, dugay na kung nawala. Sa mo ang experiensya ni Pastor Pat, before wala ka na siya na born again, nakaingon dyan ko, anak, manuta kag pastor. Nanungon, anak, mangka. Mga Diyos ko, Lord. Tama ka na akong gisundan. Kung layas ko, yagit dito ng mga sinina, kapalayasan din ko. Kung ganahan ka, akala ko asa ka nagduma, ani. Grabe. Kanya, magunahunan ko pa, mamalangkong ko. Nag-Bible study, biyak ko nila Jenny, nila Giselle, sa unin nila Rose, si Ana. Grabe, biyak ko makinig na, laban na dyan ko, sa kumbana. Maski anaon ang ko lang, nagiging ako ma-apply. Diha ang kita ma-shape. And that is radical. Kung gusto ka mag-grow, pag-atiman ragod, diha mo makita ba na it's not about you. It's all about Jesus. Amen? So apply what you've learned. Gamitin ka sa Ginoo. Amen. Amen, para mapadayan yung nakuha. Diya sa Judas 1:22 verse 22. Ingon pa diri o, igsoon, mensahe ni Lord sa tuwa, tanong sa matag usa. Kaluhin ninyo ang mga nagaduha-duha. Tabangin ninyo sila aron maluwas sila gikan sa silong. Sa mga nagasakmit kamo sa usa ka butang na hapit ng masunod. Imagine, kung wala na siran si Bro Anjon, si Bro Emil, si Bro Makmak, laliman ka, asa sila mapunta? Kinsa pa ang pipila diri o? Sa mga nagasakmit kamo sa usa ka butang na hapit ng masunod. Ingon anak, ang atong tawag igsuon. Munang gibako ka sa Ginoo para sa kabangahan sa uban. Kaysa tinuod lang lisod ka magpuhon. Pero tungod sa gawang sa Diyos na bako ka. Amen! Then ang imong kabanguhan, dapat magpuyanak na nagaghan ang madala diya sa gihalin sa Diyos. Ingon pa diri kaluhin ninyo bisan ang mga tawo nga dautan o binuhatan. Amen. Dili na ta pareho atong sa una na mga self-righteous, mga religious spirit. Pasag di na sila yung mga dautan man na wala na sila sa kalimutan. Nga wala pa man na sila ipangpaay. Uy!
na atong natagamtaman, atuan ni siya i-share sa uban. Amen? Ingon diri na, apan kapungti ninyo ang ilang mga binuhatan. Mo nang sa Ephesians 6, gi-remind yun na dira ba na, we are not fighting sa flesh and blood, but we are fighting spiritual. Amen? Munang maski dautan kaayo na siya na tao, pero gihigugma na sa Ginoo. Gibutang ka niya para masangyaw nimo ang maibanta sa iya. Masangyaw nimo ang paglaom na siya one day makauban pod sa Ginoo. Amen? Warning, pagbantay ka mo kay bisan gani ang ilang mga pisti, hugaw at ubangan sa Dios. Igsuon, gitawag ka sa Ginoo para sa pagsangyaw sa tulong sa ilang. Amen? Ato bang nasabtan karon pamalandungan nato, unsa man ta sa una. Dili ko kita mga tarong. Dili kita mga tarong. Palahubog, disco diri, disco dito. Wala ba kalibutan mo kaayo? Badlungon kaayo. Pero kay tungod na ay gigamit ang tao sa pagsangyaw siyang puno muna atong nabatunan karon. Amen. Nalipay ba kay Igsoon na niya karon? Amen! Amen. Jesus loves you so much. Hindi mo katakad. Grabe ang buhay ni Lord. Wala siya nagtanaw kung unsa ang imuhang kinabuhi, unsa ka. Tungod siyang bugma mo nang nakabatong tagkaluwasan. In the life of Daniel, so how did Daniel show commitment to God? Si Daniel wala siya mahadlok sa iyang mga higala. Nibarog siya kung unsa iyang pagtuo. He chose to be courageous and to glorify God. God alone. Ikatulo, 3 times a day, nagaluhod, nagaampok si Daniel. Isa'y nakabasa sa Book of Daniel. Laliban ka sa kabisi ni Daniel, pero naagit siya panahon to set apart himself para sa pag-ampok, sa pagluhod niya sa Panginoon ng Diyos. Si Daniel nag-fasting. Mutaas ang kamot sa nag-fasting. You know what, church? Ang fasting nag-a-attract niya siya sa Ginoo. Isa po na rason ani, ginapatay na to ang atong tunugnog na ito. Wala na ginitaas sa kamot. Every month na atay fasting. O dili sila isa si Daniel na himong example na ako ang i-catch ang iyang kinabuhi. Na Lord, maski naa siya sa King's Palace, wala yun siya ni kaon sa King's food. Kita pa to, uy, kalami ane! Anong di man nato kaunon? Pero naabot siya discipline sa iyang isa. Isa ka ditong disciple, acronym sa letter D. Allah, nakalimot. Discipline. Amen? Tapos gitipigan gid niya ang balaod, ang pagtulunan, ang culture sa kingdom. Maski gibutang pa siya sa laing dapit. What if, kung kita mabutang sa laing dapit, mo conform, mo transform, dapat ato yung barugan ang atong identity. Hindi mo katapos, identity. Ayaw pag wala church, pag ibutang ka sa foreign land. Dapat stay connected to Jesus. Then God sent an angel to shut the lion's mouth. Grabe ang gibuhat sa Ginoo sa kinabuhi ni Daniel. Munang makita niyo ba sa iyang pagka-radical, sa iyang pagka-authentic, sa iyang pagka-biblical, gipadala sa Diyos ang anghel to shut the lion's mouth. Ingon anak ko dang atong kinabuhi so. Kinahanglan na atay baruganan para ma-prove ni Lord ang iyang gahom sa atong kinabuhi. Amen? So one of the essential recipe sa pagpamuhat nato sa Colossians 3:23. Whatever you do, work at it with all your heart as working for the Lord, not for human masters.
since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So kung si Lord man ay ang atong gialagaran, be radical, be authentic, and be biblical sa imong pagpangalagad, pagpamuhat niya sa buhay ng Diyos. Inyong katamad, dili yun mapugnan. Malipay yun ang ginusin. Amen? So stay connected. Our vision, win souls, make disciples. Our purpose, love God, love people. Ato yung iampo ba, Lord, tagay di kong gugma ni mo, Lord. Kaya kung dili kita mahigugma ni Lord, lisod kaayo. Karon pa lang, naminaw mo sa kuha, makainon dyan mo, lisuda ko di ay anahoy. Pero maumang na ang vision, maumang na ang purpose, ang mission, the Great Commission to share the Word of God. Amen? Diha sa 1:15 verse 6. Ang dili magpabilin ka na o mahisama sa usa ka sanganan nilabay o malaya. Pamuniton kini og itambog sa kalayo aron masunod. Hadto kaayo. Kung dili ta magpabilin, usa daw ang mahitabo? Mahisama sa sanga nga ilabay o malaya. Plus, puniton, dili lang imo na malaya na kadira. Puniton o itambog sa kalayo aron masunod. So God warned us. Gi-describe din ni Jesus na ang tao na dili magpabiling kani mahisama sa usa ka sanga na ilabay o malaya. Tinuod, apart from Him, we can do nothing. So what are the reasons nga naman po dili magpabilin ang tao sa Ginoo? Sige daw, tingkayon daw nato. Unsa man gyud ang rason nga nung dili magpabilin ang tao diha sa Ginoo? Financial problems, physical, emotional, mental. O daghan kita i-consider emotional. Ang uban financial, physical. Pero nag-remind si Lord na siya ang tuburan sa kinabuhi ko. Then how come ato ang mabuhat na mulayo ka sa Ginoo pero wala na siya dito? How come? Nganong pahimangnuan man ta sa pulong sa Ginoo na kung mubiyak, kung dili ta magpabilin kaniya, malaya ta, man itambok, ilabay, isumo. Pero ngano ang tao mugawas man gyud sa basket? Ano sa'y mga reasons? Kaysa pagkatinuod lang mausap gyud ang tao. Amen? Pag ang promotion, pag naay promotion, mag-increase ang business, mag-increase ang salary, mura na, ako na good me. Kung ano akong buhatan sa kong kinabuhi. Makalimtan dayon na na-branch baya siya. Gusto na dayon siya iputol ang iyang connection sa Ginoo. Mingon na dayon siya, I can do all things. Pero wala'y dapat sa Lord. Isud no, pwedeng dasig pila ka bulan. Pwedeng dili na po dasig mga pipila ka bulan. Pwedeng committed. After all, dili na po committed. Nabigil, mauto, emotion. Nabigil, nalain, nahimubos, unsa pa na term? Na insulto. Maunang bubiyak diha. Igsuon, dili ba nato kaya na magpaubos sa Ginoo? Lord, mold me. Kung wala pa gyud ka nalipay, ani akong gipangbuhat, Lord, then mold me. Amen? Dili dayon ta mo desisyon ug suon. Remember ang pulong, ang dili magpabilin ka na kung maisama sa usa ka sanga.
nga ilabay ng malaya. Maulang ang yun din ang mga rason na dili makapabili ng tao. Pwede sa positions. Wala na dyo'y lain. Muna kinahanglan di ay na magpaubos, kinahanglan magpatudlo tayo sa buhay na Diyos. Amen? So nagpabilin, example, isa sa nagpabilin, si Paul. Example ni Paul. Ni Peter, ni John, uban pang nakaubalan. Diha sa Diyos, maski pa sa sitwasyon, nagsakit, naglibog, gilutos, gigagmanan. Basahon nato diya sa 2 Corinthians 4. We are hard-pressed on every side, but not crushed, perplexed, but not in despair. Basahon nato sa Bisaya. Thank you. Naliman mo sa picture, tungod lang na nagwali sa pulong sa Ginoo, ingon anak na, tungod ni hangyoon ko kamo nga ipaila. 2 Corinthians 4. Sorry. 4:8. Gisakit kami sa tanang paagi, apan wala gayud mabukan. Naglibog apan wala gayud kawad ug paglaom. Nalibog sila pero wala nawad ang paglaom. Gilutos kami sa mga tao apan wala gayud biyahe sa Dios. Ug bisan tuod gigagmalan sa makadaghan, wala kami mamatay. Sa tanang panahon gidala namo sa among lawas ang kamatayon ni Jesus. Aron ang iyang kinabuhi usab makita dinhi sa among lawas. Grabe no? Every day sa ilang kinabuhi ilang gidala ang kamatayon ni Jesus sa ilang kinabuhi. Nagbati pa lang gani ka, gibati ka kalaay. Nagpabilin ka dira, wala ka nagpabilin sa Ginoo. Tanawa ang kinabuhi sa mga disciples ni Lord. Ibalik natin dito, ang mga pictures para ma-picture out ninyo. Kita wala pa ta diri gibastos ba sa tuang pagsanyaw sa pulong sa Ginoo. Na may mga pipila na medyo sakit na kayo ang pagpanunti, pero sila di basta-basta ang ilang libuhan. Daniela, balik ko sa ating picture sa slide. Laliman ka ang ilang kinabuhi. Gigapos, gibunal-bunalan tungod lang nagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Imagine, pinuningon sila dira sa tente, gusto nila na ang kamatayon ni Jesus makita silang lawas. Grabe. So church, know your stand. Asa man di ay nakatungkod imong kadasig. Asa man di ay nakatungkod ang imong commitment. Sa imuhang emosyon, na pwedeng mabugnaw, pwedeng init. Church, know your stand. Asa nakatukod ang imong kadasig, imong pagtuo, imong commitment. Dapat naa kang Jesus. Amen. So in the life of Peter and John, diya sa Acts 3, diya sa beautiful na gate. Ato ang kanon ang ilang kinabuhi ha. Usa niya nakaadlaw si Pedro ug si Juan ni ato sa templo sa alas 3 sa hapon ang takna sa pag-ampo. Dito sa gamaan nga ginganlag matahong may usa ka tawo nga bakul sukad sa iyang pagkahimugso matag adlaw ihatod siya ngadto sa templo aron magpakilimos sa mga tawo nga manulod dito. Sa pagkakita niya kang Pedro o kang Juan na masulod na sa templo, nagpakilimos siya kanila. Next. Mitutok sila kaniya o unya mingon si Pedro, tanawa kami. Busa mitutok ang bakol kanila o nagpaabot na mahatagan siya limos. Apan mingon si Pedro, wala ako'y salapi o bulawan. Apan ihatag ko kanimo ang niakan ako.
Sa ngalan ni Jesucristo nga Nazaretno, tindog o lakaw. Amen. Unsa di ang atong ikahatag igsuon? Si Jesus. Siya ang atong ikahatag. Siya ang nagbako nato, siya ang nagluwas nato. Diha ni mo makita ba? Unsa ang nagapanglihok, nagahumao ng resurrection power that is working dili lang sa mga disciples, even us. Mabitaw na, now to Him who is able to do exceedingly abundantly more than we ask or imagine, according to the power that is working within us. Nagahisgot ka na igsoon og resurrection power. Mauna ang nagapanglihok sa tuwa mo ng dili mapugnan, musangyaw ka sa pulong sa Ginoo. You will testify how God changed your life. Amen. And that is resurrection power. Wala na siya dito, wala diri. Naa na sa imuhang sulod igsoon. And we need to activate the resurrection power. Dili pwede na mawalang bisa ang gahom gisakripisyuhan sa Dios sa amahan ug sa iyang bugtong anak para sa imong kinabuhi, para sa imong kinabuhi. Mauna ang nahitabo sa mga disciples. After nila nadawat, di ba sa Acts 1, giingon dito na ayaw sa mong panglakaw kung dili ninyo ma-receive ang Holy Spirit. Then Acts 1:8, na-receive nila. Then sa pipila ka mga verses, nagtapok sila. Unsay nahitabo na ay mga dila o kato na ay revival na dawat nila ang balaang Espiritu. And I believe sa pipila dili na receive na ninyo ang gahom sa Holy Spirit. Na-baptize na ta sa balaang Espiritu. Amen. Ayaw hayain na matulog lang na siya nila. We need to work out the gifts na gihatag ni Lord sa matag usa. Sa pagpadayon, silang tanan, Acts 3. Unya, gigulitan ni Pedro ang tuong kamot sa bakul o gitabangan siya sa pagpatindog. Diha, nagligo na mga tingin o butahan sa bakul. Milukso siya sa iyang pagtindog o milakaw kuyo kanila sulod sa templo. Siya naglakaw nga nagalukso-lukso o nagdayeg sa Dios. Di ba na ay pipila sa tuwa din nag-share na sa pulong sa Ginoo o niuban na pud sila sa itong pagsimba diha sa buhay ng Diyos. Kaya tungod na nagamtaman nila ang gahom sa Diyos, milagro sa Diyos, kalipay sa Diyos. Naami gishiran diri si Sis Jonalyn, naa ba siya? Taga-Amlo. Nag-testify siya kagahapon, inunod siya una. After atong Sunday, na nag-adto mi dito, nakashare niya sa pulong sa Ginoo. After ato, nakagawat din siya panalangin sa Ginoo. Igsoon, dili ni basta-basta atong dinadala. Dili lang niingon na nangani lang ka diri, wala lang, wala. No. Na ay gahom na nagapanglihok, dili man nato makita, pero ang Dios, seryoso siya kang padayag sa iyang gahom sa matag usa. Kundo sa masangyawan nato sa pulong, dili ginapaniwalaon sa Ginoo. Amen. Dili lang kayo nato feel, pero gusto nako na mabati inyo. Kung asa tagibutang sa Ginoo, sa pag-step pa lang nato, step forward pa lang nato. Ako, I speak, I keep on declaring, Lord, wala may mo receive diri sa mong mensahe, but I believe sa mo ang paglakaw-lakaw diri, Lord, dili ini mo kawamon. Sakripisyo ba yung igsoon? Pagkahuman mo, wala lang ka, no. Lord, sakripisyo niya among gianhi diri, Lord. Wala pa may mo dawat, pero sa mong pagbaklay, you are declaring, Jericho walk. Lord, you will conquer this place. Amen? Nagalakaw taga sa espirituhanon na bahin ba? Dili sa tawhanon, kay kung tawhanon, kapuyon yun ba? Maunang pipila lang dyan ang mulahutay. And I believe, kung ako mga pag-ampo, God will stir up sa matag-usa. Kay buhaton ni nato kay ingon siya silang pulong, magpabilin ta diha sa iya. Sa atong pagpabilin, natural, automatic, na
jud ang pagpamuha. Amen? Hindi mo katapan. Stay connected. Amen. So kung ang tao magpabilin sa Ginoo, dili man pud basta-basta ang benefits niyang matagamtaman. Dali man ka diya sa John 15 verse 7, kung magpabilin kamo kanako ug ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo kamo bisan unsa ug madawat ninyo kini. Makapangayo ug bisan unsa, name it. Ug imong madawat. Thank you, Lord. Amen. Kung magpabilin ta. So many times about minutag magpabilin. Diha sa verse 4, ingon ang Ginoo pabilin ug magpabilin 3 times. So, diha pa lang sa verse 4, upat ka words na magpabilin. Sa verse 5, magapabilin. Sa verse 6, magpabilin. Verse 7, 2 times gibalik, magpabilin, magpabilin. Verse 9, pabilin kamo. Verse 10, pabilin kamo. Kung saan magiging ay ning magpabilin igsoon? Kung hitay mong katapan, kung saan magiging ning magpabilin? Nganong gibalik-balik magiging Jesus? Nganong gi-highlight magiging niya ang magpabilin? Kung hitay mong katapan, magpabilin ba yan kasi sa bro? Nahutay ba yan kita bro? Sis! Daghan pang moabot na mga problema, mga pagsunay. In every aspect sa itong kinabuhi. Hapit na mubalik ang Ginoo. Ang pangutana, magpabilin pa maghihapon ka. What if makalilisan na kayo ang mga panghitabo sa itong palibot? Magpabilin pa maghihapon ka? What if na-discourage ka kay ang imuhang gituuhan na maunag yun ni Lord? Ug wala na abot, magpabilin pa maghihapon. Nakakita ang Ginoo sa imong amen. Igsoon, wala ko nang hadlok din ha. Hapit na mabalik ang Ginoo. Ang pagbalik sa Ginoo na ay war, nations to nations. Na ay mga kalamidad na dili naging makontrol. What if ikaw na lang, grabe na yun kayo makalimusan. Ingnan yun ang Ginoo, magpabilin yun ko Lord. Kay ang katong magpabilin, maurag ito ang sakniton sa Ginoo. Amen. Grabe na kayo kadautan ang kalibutan natin. Dayag na kaayo. Maski sa school, dayag na kaayo. Pero kita, ingna pag hindi mo katapan, magpabilin. Amen. Thank you, Lord. Diha sa 158, sa inyong pagpamungag daghan kapasidunggan ang akong amahan. Ug sa inyo niini kamo mahimong akong mga tinunan. Ingna, tinunan. Disciples. Diya sa Marcos 8:34 to 38. Unya gitawag ni Jesus ang katawhan. Ug ang iyang mga tinunan ug giingnan sila, bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinunan, kinahanglan na kalimtan niya ang iyang kaugalingon. Hello! Kalimtan daw ang kaugalingon. Basahon daw na ito, balik dito na. Ako adyong i-feel. Sige. 1, 2, 3! Ang tanan ha? Yang matinuan. Tingnan sila. Bisan kinsa nga buot mahimo nga akong tinunan. Kinahanglan nga kalimtan ang iyang kaugalingon. Pasaan niya ang iyang krus nga musunod siya kanako. Nya, padesisyonon na kita karon ni Lord. Musunod kita kay Lord. Hinay kaayo. Unya, sugdan na nato o kalimtan ang kaugalingon, pasanon niya ang cross o musunod siya kanako. Unsa man ang atong cross? Si Bana, si wife, pasana ginaigsuon.
Kasi anong ginato? Kay gusto magita mo sunod kay Lord. Amen? Kalimtan pagid nato atong kaugalingon. Unsa may mga tinguha sa unugnog kaugalingon. Kay kinahanglan gyud mo konekta na ta, mo tune in na ta diha sa kabubot sa Ginoo. Kinsay gusto mahimong disciple ni Jesus? Hala, pipila ra gyud. Nakakita ang Ginoo Igsoon. Dili po ko pwede maubos niyo. Kay inuha man ang kaugalingong komitment. In verse 35, kay ang buot mo luwas sa iyang kaugalingon kinabuhi, mawad-an hinuon ini. Unsa man? Mahimutang disciples ni Jesus o kawad-an hinuon ini. Dili ko mamugos, pero ang bulong sa Ginoo kay ang buot mo luwas sa iyang kaugalingong kinabuhi, mawad-an hinuon niini. Apan kadtong maghanap sa iyang kinabuhi alang kanako ug sa maayong balita, dili mawad-an. Mamili kitag life. Kauban si Lord. Pag nimutang disciple, follower of Jesus. Unsa ang ginabuhat ni Jesus? Mao po datong ginabuhat. Unsa ang ginasugid ni Jesus? Mao po datong ginasugid. Ang maayong balita. Amen? 36. Unsa may makuha sa usa ka tawo kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, apan kawan-an siya sa iyang kinabuhi. Amen mga tapad, wala gayon. Dili na kayo nato i-complicated no kay wala magyud tay pila ka hektarya diri. Gikuan pagid pag-exage pagid dirihan na. Kung maangkon niya ang tibuok kalibutan, di man gyud nato maangkon ang tibuok kalibutan. Pero gibutang lang ni diri ba kay ngano kabalo si Lord, no maski gamay butang, diha na ka. Mo nagiyahan na lang gikuan na sa kadako, sa kalibutan maangkon nimo. Sa gamay pa lang gani, too much attachment na kaayo ka. Unsa na lang kaya tibuok kalibutan? Gabi no, ginaano kita sa Ginoo ba? Nini mo pagit siya dira, wala gayon. Oh, maangko niya ang tibuok kalibutan, apan kawad lang siya sa iyang kinabuhi, wala gayon. Usapan pa man kung wala kinabuhi. Kinabuhi na wala, diha nakakonekta sa Ginoo. Usapan pa man. Sa katulang example, naalagi kay machine. Pagka 3 months lang pud man nimo nagamit, 21 million, imagine. Nakita maguna-una, lo kada ko ato mo kasaya ka to eh. Kaya wala gyud tay ingon ana na kantidad. Pero siya na yung anak, pero nawalan siya sa kinabuhi. Dili gyud nato makita ba, maski unsa pa kakadato, maski unsa pa na yung mansyon na gilak-gilak. Kung wala kay hangin, so wala ka gihapon ang kanya. Verse 37, walay bisan unsa ka ikabukti sa usa ka tawo aron mabawit niya niyang kinabuhi. Atuan na lang diyong pamalandungon karon taknaan. Wala gyud. Kinsa may naka-experience diri na nagsakit ka, na kay trabaho. Unsay ibation? Di ba syempre ang routine mo, mao na gyud mo ni. One day pa lang na, pero makaanak ka ba? Lord, kung wala gyud ay kusog mo, maski unsa pa ni ang kadaghan akong kwarta, di na ko kaadto sa kuang business. Tungod kay dili na maayo ang inyong lawas. Kana pa lang na realization. Sa tuwa pa lang kusog na realization. Wala na joy. Pulos. Munang magpasalamat ka ba? Kung okay kaya itong lawas karon, makapamuhat pa ta, pasalamat sa Ginoo. Ayaw na lang nakwintahan yung bungsa. Lord, salamat sa kusog, Lord. Salamat kay naapa ko'y opportunity na maka-join ani na pagpamuhat, maka-join ani na panimbaho ko, God. Kay what if naluya na gid ka, diha na ka makarealize.
na wala gyud ay akong ikabisihan. Dili gyud siya mahimong puslanan. Amen? So verse 38, sige basa kang tanan. Ikaulaw sa usa ka tawo niining dakupan o makaslala nga kalibutan. Ikaulaw usab siya sa anak sa tawo. Gabot niya pag Amen. kamay. Gibako ka sa Ginoo para sa kabaguhan sa uban. Ayaw ikaulaw ang pulong kay mao kani ang gahom sa Dios. Di ba sa Romans 1:16? Dili na ko ikaulaw ang pagsangyaw sa balita kay mao kani ang gahom sa Dios na mohatag og kaluwasan. Kung una-una dili lang kaluwasan ang imong matagamtaman. After ano makabaton ka sa pulong sa Ginoo, ang tanang benefits mag-flow sa imong kinabuhi. Naagi ang kaayuhan, kalipay, kalinaw, kadaugan, mga panalangin na wala nimo na-experience pero na-experience nimo katunaan na kay pulong sa Ginoo. Mo nang ayaw, i-neglect or i-take for granted ang pulong sa Ginoo kay ang pulong mao ang Dios. Sa pagsangyaw pa lang nimo, naanay dakong kahimuan. Dili man nato makita pero naay gibuhat ang Dios. Amen? Diya sa 1:59 to 10. Kung unsa ang paghigugma sa amahan ka nako mausap ang akong paghigugma kaninyo. Pabilin kamo sa akong gugma. Napabilin! Sa verse 10, kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin ang akong paghigugma kaninyo. So kung dili di ay kamutuman sa sugo sa Ginoo, pwede di ay din siya. Dili magpabilin ang higugma. Kini mo ba siya, kung tumanon ninyo ang akong mga sugo, magpabilin ang akong paghigugma kaninyo. Sama nga ako nagatuman sa mga sugo sa akong amahan, busa nagpadayon usab ang iyang paghigugma kanako. So kinahanglan di ay magpabilin kita diya sa bulig na Diyos. Last verse, diha sa Salmo 127 verse 1. Akong giyan nga matag sa ato ani siyang basahin. 127 verses 1 to 2. Sige, atong basahon ng Zoe. Tamang Sa pagtukod ug balay. Walay kasalanan ang kahabo sa nagtukod niini. Kung dili na magasiling sa Ginoo ang syudad, walay kasalanan ang pagtukaw sa gwardiya. Walay kapuslanan ang pagmataw sa iyo pagbilag sa gabi. Sa paghaharo-haro may pagkao. Kaya ang Ginoo mohatag sa mga kinahanglanon sa iyang mga hinigugma samtang natulog sila. Amen. Yan ang i-complicate man yun nato akong life igsuon. Kung hitain mo katapat, sis, ayaw kayo pag-struggle. Bro, kaya dili mapugnat ang mga wrinkles. Ayaw pag-struggle. Just obey God. Yung magadiri, walay tabang. Kung wala ang tabang sa Ginoo sa pagtulog balay, grabe na kaayo nimong pagpaningkam mo. Kung dili ka ubanan sa Ginoo, kawang lang ang tanan. Grabe na kayo nimong gwardya-gwardya sa imuhang milyon. Kung wala ang panalimpod sa Ginoo, kawang lang ang tanan. Amen? Grabe magganyan kayo nato vitamins. Pero matingala tayo madutlan lang gihapon. No, makainom gyud ka ba? Wala joy, seguridad diri sa kalibutan na makainom kag assurance. Naanang gyud sa presensya sa Dios. Amen? Maski pa unsa pa kadaghan sa kwarta, wala nagpasabot na secure na kaigsuon. Kaning Salmo 127 verse 1 to, gipasabot na gyud ni sa Ginoo sa tuwa, nakawang lang ang tanan apart from Him. Kusgan pa kakaroon sa imong trabaho, dili sa ko magsimba, kay gusto lang gyud nako na ako ani ko kay na ako target sis. Pero paghikapo na sa Ginoo, dili na niya panalipdan sa tanaw nimo.
secure pa ba ang inyong gihaguan? Katong times 2019, naggrabe ang linog. Grabe ang mga panghitabo dito. Grabe ang revelation ni Lord. Na maski unsa din nimo pagtipig-tipig sa mga butang dili sa kalibutan. In just 2 seconds, 3 seconds, 4 seconds, wala ang tanan. Sa tanaw ni mo igsoon, secure pa ba? Gipasabot na sa Ginoo dili sa tuwa. Kawang ang tanan. Una si Lord. Amen? Kung dili nato unahon si Lord, ang tanan natong paghamo pagpaningkamo, malamay ra gyud siyang kawang. Without God, it's not worth it. But when you give God the rightful place in your life, you can rest in His blessing. Ako yan ang matag-usa sa pagpaligid. Let us commit to God. Wala nang pasabot kay tunod na atay business. You are secure, we are secure. Manager na ka, supervisor na ka, secure na ka, no. Ang tinuod na secure diri sa kalibutan, katong naay relasyon diha sa Ginoo. Naa diha sa presensya sa buhi ng Dios. Kay maabot man gyud ang famine. Pero maski naa sa famine, the blessing of the Lord magapuyong sa matag usa na kinabuhi. Igsoon wala ka naghisgot kanang panalangin na gyud na kanang tudo na panalangin. Kung naalam ta isig na panalangin, mao ka nang espirituhanon na bahin. Ato bang nasabtan? Kinahanglan magpabilin ta diha sa buhi na Dios. Maski pagwadwara nato overtime, matingala ra gihapon ka kawang ra gyud ang tanan. Dili gyud mo mapalit ang gusto nimo mapalit. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ug ang tanan iyaharag yung ihatag. Hallelujah. Thank you, Jesus. Come on. May tagpasayo sa buhay ng Diyos. Lord, search our heart. Lord, I ask forgiveness sa mga pangandoy na tawhanon. Usahay sa centered na kaayo ko, Diyos, na ako'y pulong, pero wala ko nagpabiling sa pulong. Teach me, Lord, na maka-obey diha sa iyong pulong. Ikawang lang ang tanan ng Diyos, ang pagpaningkamot, ang pagpuglay, kung dili ka na unang lugar. Ang among ginapanaligdan ng mga butang, mga posisyon, O God, kawang lang ang tanan kung dili ka na unang Diyos. Lord, we ask forgiveness. Thank you, Jesus. Lord, we commit right now. Come on. Lord, among gikumita, among kinabuhi, iyak kanimo, Lord. Kaya ikaw man ang mas labaw na nasayo. Thank you, Jesus. Kung ano sa man atong nabuhat na wala, nakalipay sa Ginoo. Kaya tungod sa center, na kayo, come on, just open your heart and open your mouth. Lipiwin kami ng Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. You alone are worthy, God. To your hand I commit again with all I
Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I sing. With all I am, with all I am, yes, Lord. Come on, I will worship. I will worship. Yes, Lord. I will worship you. I will worship. Oh yes, oh God. I will worship you. I will worship. I will worship. I will worship you. I will worship. Yes, Lord, with all our hearts, I will worship you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason I live, the reason I sing. Jesus, I believe, oh, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason I live, the reason I sing. With all I am. Yes, Lord, you are the reason. You are the reason. You are the reason that I live. Hangtod masaktan na mo, Diyos, na nabuhay mo ni kalibutana for the purpose, for the reason to glorify you, to honor you, to love you, Lord Jesus. Oh, Diana-dara-dayante. We love you, Jesus. Yes, Lord, we know that now, oh God, I will worship you. I will honor you. Yes, Jesus. All the glory, the honor belongs to you alone. In Jesus' name, amen.